may isang babae na naiulat na nawawala 1 linggo na ang nakalipas habang siya ay nagbabakasyon sa Costa Rica upang ipagdiwang sana ang kanyang kaarawan. Maayos ang kanyang pagdating sa kanyang Airbnb at masaya pa itong nakipag-video call sa kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit ang dumating ang araw ng kanyang kaarawan, bigla na lamang siyang hindi nagparamdam na agad na pinagdudahan ng mga taong malapit sa kanya. Si Carla Lucia Caicedo Romero ay pinanganak noong November 28, 1982. Ito'y sa Maracay, Venezuela. Lumaki siya sa isang pamilyang nasa middle class, kasama ang kanyang mga magulang at 2 nakababatang kapatid. Ayon sa ilang mga ulat, noong taong 2000 si Carla ay nagpunta sa Tampa, USA. Ito'y upang mag-aral at noong 2012 ay lumipat sa Miami kung saan siya nagtrabaho bilang isang insurance broker. Ayon din sa mga ulat, si Carla ay nag-asawa at nakakuha ng American citizenship. Bagaman ayon sa kanila, nakuha niya ang permanent residency matapos ang ilang taong pamamalagi sa bansa. Sa kasong ito, siya ay kilala rin bilang Carla Estepania, na maaring napalitan ang kanyang apelyido dahil sa kasal. Inilarawan siya ng kanyang mga kaibigan at pamilya bilang isang adventurer, masayahin, charismatic at di makasarili. Mahilig siya sa mga hayop at mahilig talagang maglakbay. Marami na siyang napuntahan sa iba't ibang lungsod sa Estados Unidos, Europa at Latin America. Sinabi rin ng kanyang mga kaibigan na mahilig siyang kumuha ng mga larawan ng kanyang mga paglalakbay at pinopost ito sa kanyang mga social media tulad ng Instagram at Facebook. Ang iba ay nagsabi na hindi may aalis sa kanya ang kanyang cellphone kaya't laging nasa kamay niya ito. Palaging nakatugtok sa bawat mensahe at laging nakikipag-usap sa kanyang mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng messages o minsan sa video call. Sigurado na laging konektado siya sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Noong 2018, malapitan niyang ipagdiwang ang kanyang ika-36 na kaarawan. Kaya't nagplano siya ng isang paglalakbay sa Costa Rica kasama ang kanyang matalik na kaibigan at hipag. Nabalitaan nila na ang Costa Rica ay isang paraisong destinasyon at ligtas para sa mga turista. Kaya't noong November 22, 2018, dumating sina April at Carla sa San Jose, Costa Rica. Pagdating sa bansa, nagrenta sila ng kotse at sa loob ng 5 araw ay naglipot sa iba't ibang lugar habang tinatamasa ang tanawin ng bansa. Habang nasa biyahe, nag-post si Carla ng mga larawan sa social media tungkol sa kagandahan ng Costa Rica. Noong November 27 ay nakataktang bumalik si April sa Estados Unidos habang si Carla ay babalik sa ika-28 pa ng November, ang eksaktong araw ng kanyang kaarawan. Iyon ay dahil sa magkaiba ang lugar na kanilang tinitirahan at magkaibang flight ang kanilang kinuha. Noong umagang iyon, nag-book si Carla ng isang silid sa isang apartment complex na Villa Aleman de Provence gamit ang Airbnb application. Inihatid niya ang kanyang hipag sa airport. Ibinalik ang kanilang nirentahang kotse at nag-book ng Uber para siya ay dalhin sa Villa Aleman sa San Antonio de Escazú. Dinala niya ang kanyang mga gamit sa silid at pagkatapos ng maikling paglilibot sa San Jose, bumalik siya sa Airbnb. Nang magtagpo sila ng Uber driver, binook niya ulit ito para dalhin siya sa airport kinabukasan. Habang nasa Airbnb, nakausap niya ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Nagpapadala ng mga litrato ng kanyang kwarto. Ngunit bandang 7:30 PM, nagpadala siya ng larawan ng kanyang bintana at nagsabing malakas ang ulan. Napuno ng mga mensahe ng pagbati ang mga social media accounts niya dahil malinaw na kaarawan na ni Carla. Ang kanyang mga kaibigan at pamilya ay nagsimulang mag-post ng mga larawan kasama siya, bumabati at nagbibigay ng magagandang salita para sa kanyang ika-36 na kaarawan dahil alam ng lahat na si Carla ay laging online at laging hawak ang kanyang cellphone. Napansin nila na kakaiba na hindi siya sumasagot sa mga mensahe at tawag. Ang huling beses na nakita siya na naka-online, bandang 8:45 ng gabi noong nakaraang araw pa. Ngunit inisip ng lahat na marahil abala lang siya sa proseso ng pagpunta sa airport at babalik na rin kalaunan sa kanilang bahay.
Gayunpaman nagsimula ang kanilang pag-aalala nang ang eroplanong dapat niyang sasakyan pabalik ng Miami ay lumapag na, ngunit wala siya rito. Agad na nalaman ng mga kaibigan at pamilya ni Carla na may mali na, kaya't nagpasya silang iulat ang kanyang pagkawala at makipag-ugnayan sa mga otoridad sa Costa Rica. Habang kumingkilo sa mga otoridad sa Estados Unidos at Costa Rica, ang mga kaibigan ni Carla ay nagbuo ng isang Facebook page na pinangalanan na Find Carla, kung saan nila inalathala ang mga impormasyon tungkol sa kanya at nagpost ng ilang mga larawan upang matulungan ng mga tao na makilala siya. Dahil si Carla ay isang turista at kasama ng mga masalimuot na proseso ng mga dokumento, naging mabagal ang kilos ng mga otoridad sa Costa Rica. Isa sa mga kapatid ni Carla ay nagpunta mula Florida patungong Costa Rica upang personal na subaybayan ang paghahanap sa kanyang kapatid. Kalaunan na kanyang ama na si Carlos Caicedo ay kinailangan bumunta sa Costa Rica. Inilalagay sa peligro ang kanyang migratory status sa Estados Unidos. Siya rin ay Venezuelan na kamakailan lamang lumipat sa Estados Unidos sa tulong ni Carla na naging kanyang legal at pinansyal na suporta sa bansa. Isa sa mga unang hakbang na ginawa ng kapatid ni Carla ay pumunta sa lugar kung saan siya nanuluyan upang makausap ang may-ari at mga empleyado tungkol sa pagkawala ni Carla. Sa mga sandaling iyon, sinabi ng isang gwardya na nakita niyang umalis si Carla noong November 28, bandang alas 5 ng umaga sakay ng isang kulay abong sasakyan na may tinted na bintana. Sinabi ng gwardya na tinulungan niya si Carla na dalhin ang kanyang mga gamit sa sasakyan. Nakakaiba sapagkat ang kanyang flight ay alauna pa ng hapon. Kinalaunan nakuha ng pamilya ang tulong ng FBI at ng senador na si Marco Rubio upang makuha ang impormasyon mula sa cellphone ni Carla at sa kanyang Uber account. Ayon sa mga tala ng Uber, siya ay naihatid sa hotel noong gabi ng November 27 at may plano na muling sunduin kinabukasan ng alas 8:30 ng umaga. Ngunit sinabi ng gwardya sa Uber driver na si Carla ay umalis na ng alas 5 ng umaga. Napatunayan ng GPS at mga surveillance camera ang mga pahayag ng driver. Ngunit napag-alaman mula sa mga tala ng cellphone na si Carla ay hindi kailanman umalis sa lugar. Noong December 3, 2018, 6 na araw matapos mawala si Carla, natagpuan ang kanyang labi na bahagyang nakabaon malapit sa hotel. Nang 100 meters lamang ang layo. Nakumpirma ng pamilya at mga mahal sa buhay ang nakagigimbal na balita na labis na ikinabahala ng marami. Sinasabi nila na hindi nila maipaliwanag ang sakit na nararamdaman nila. Gusto nilang ipaalam sa mundo na hindi nila kailanman malilimutan si Carla at ang kaligayahan na dala niya sa kanilang buhay. Palagi siyang makakasama sa alaala at alam nilang laging nandiyan siya para sa kanila. Ang balita tungkol sa pagbaslang kay Carla ay umantig sa maraming tao sa social media at ito ay naging dahilan upang maglunsad ng daan-daang ulat sa mga pahayagan sa Costa Rica, Venezuela at Estados Unidos. Sa social media, ramdam ng mga tao ang labis na pagkadismaya at humihingi sila ng katarungan para kay Carla na tila pinaslang dahil sa kasarian. Ilang araw pagkatapos ng insidente, kinremate si Carla sa Costa Rica at ang kanyang mga abo ay dinala sa Florida, kasama ang natitirang bahagi ng kanyang pamilya. Habang nagaganap ang mga media coverage, nagpatuloy din ang investigasyon kasama mga otoridad ng Estados Unidos. May isang pahayag na dumating ilang sandali bago natagpuan si Carla. May isang tao na nagngangalang Carla Gonzalez ang nagsasabi na ang kanyang kaibigan at kapitbahay ay bumisita sa kanyang bahay. Nang bigla itong makatanggap ng tawag mula sa isa sa kanyang mga manugang. Sinabi ng manugang na umamin ang kanyang asawa na si Bismarck Espinosa Martinez na pinaslang niya si Carla Estefania. Pagkatapos ng tawag, sinabi ng ina ni Bismarck ang impormasyon kay Gonzalez at umalis ito na umiiyak mula sa kanyang tahanan. Si Gonzalez ay kaibigan ng pamilya ni Bismarck, lalo na ng kanyang ina na mula sa Nicaragua. Si Gonzalez ay nagtatrabaho bilang kasambahay sa Hotel Villa Aleman at siya rin ang nagpasok kay Bismarck bilang gwardya sa hotel na nagbigay kay Carla ng tubig noong gabi ng insidente at siya rin ang nagulat na si Carla ay umalis ng hotel bandang alas 5 na umaga na mali ayon sa mga ebidensya. May isa pang testigo na si Jose Martinez Salazar, isang lalaki na kumuha din ng silid sa hotel.
Ikinuwento niya na nakita niya si Bismarck na naguhugas ng mga pink at orange na sapatos sa pambabae. Na para sa kanya ay kakaiba ito. Si Jose ay nagstay sa Villa Aleman ng 3 linggo, ngunit kinailangan niyang umalis dahil sa mga investigasyon tungkol sa pagpaslang kay Carla. Noong December 3 nahuli si Bismarck ng mga pulisya. Sa kanyang pagkakaaresto nalaman na siya ay 32 years old, nasa Costa Rica ng ilegal at walang pahintulot na magtrabaho. Nakakuha siya ng trabaho sa hotel dahil nga sa rekomendasyon ni Gonzales. Dahil si Bismarck ay gwardiya, receptionist at minsan tumutulong sa paglinis sa mga silid, kaya't mayroon siyang susi sa lahat ng mga ito. Sa kabila ng pagkakaroon ng isang pangunahing suspect, tila walang pag-uusa ng pulisya ng Costa Rica sa kaso ni Carla. Napakabagal ng mga proseso at maraming beses na nagreklamo ang pamilya na walang sapat na aksyon ang ginagawa ng pulisya sa investigasyon. Isang kasapi ng pamilya ang nag-isip na posibleng may ibang tao na kasama sa pagpaslang kay Carla, dahil parang hindi makatuwiran na siya lamang ang pumaslang sa kanya. Bilang resulta, hindi pinansin ng pulisya ang posibilidad ng iba pang mga suspect sa loob ng ilang buwan. Ang proseso ay tila naantala at nagbago pa ang mga prosecutor ng 3 beses sa maikling panahon. Noong February 2019, isang nakakagulat na pangyayari ang magpapahina sa pamilya ni Carla. Nagbigay ng pahayag si Bismarck at sinabi siya ay inosente at walang kinalaman sa insidente. Ipinahayag niya na siya ay legal na hinire ng mga may-ari ng Villa Aleman at may mahigpit na utos na huwag magsalita tungkol sa nangyari sa lugar. Ayon kay Bismarck, may mga party na ginanap sa lugar na puno ng mga bawal na substance at alak na minsan nagiging malala. Nang sumunod na mga araw, patuloy ang pagsisiyasat. At maraming tao ang naniniwala na ang hotel ay dapat na masusing siyasatin. Sa kabila ng mga ebidensya, inaresto si Bismarck noong July 2019 at siya ay sinampahan ng kaso ng pagpaslang. Sinabi ng mga prosecutor na siya ay nanamantala sa kanyang posisyon bilang gwardya at madaling makapasok sa lahat ng silid, kaya't nagawa niyang paslangin si Carla. Ang mga may-ari ng hotel ay nagtatangkang mapawalang sala si Bismarck. Sinasabi na siya ay na-employ ng isang security firm na nagbibigay ng serbisyo sa hotel. Mahalaga ring banggitin na ang hotel ay sinara ilang araw matapos matuklasan si Carla dahil hindi ito kumpleto sa mga kinakailangang lisensya. Ang kaso ni Carla ay nagdulot ng malaking atensyon, lalo na sa hindi magandang aksyon ng mga otoridad sa Costa Rica. May mga nagsasabi na ang gobyerno ay ayaw na maapektuhan ng turismo sa bansa dahil sa insidente. Sa kabila ng lahat, ang pamilya ni Carla ay humiling ng maksimum na parusang 50 years sa ilalim ng batas ng Costa Rica para sa kasong pagpaslang, subalit ang prosecutor ay nagtagumpay lamang na itaas ang kaso na may limitadong parusa na hanggang 18 years lamang. Nagsimula ang kaso ni Bismarck noong January 27, 2020. Isa sa mga unang testigo ay si Gonzales, ang kapitbahay ng ina ni Bismarck. Nagbigay siya ng pahayag sa hukuman tungkol sa sinabi sa kanya ng ina ni Bismarck at tungkol sa isang tawag ng pag-amin ng kanyang anak. Sinabi ni Gonzales na nagtatrabaho siya ng hanggang 3 beses sa isang linggo at kapag hindi siya ang naglilinis ng mga kwarto, si Bismarck ang mahawak nito. Pinahayag niya na si Bismarck lang ang may access sa mga kwarto dahil siya ang may mga susi at siya ang nagbubukas ng mga pintuan para makapasok siya. Sinabi rin ni Gonzales na siya lang ang may access sa bodega kung saan nakalagay ang mga gamit sa paglilinis at gardening. Hindi niya nakita si Carla dahil nagtrabaho siya noong umaga ng November 28 at nalaman na lang ang tungkol sa pagkawala nito na magpadala ng text message ang mga may-ari ng hotel tungkol sa nangyari. Isinama ng prosecution ang testimonya ng driver na nagdadala sa mga empleyado ng hotel. Sinabi ng lalaki na ilang araw matapos ng insidente, humiling si Bismarck na dalhin siya sa gitna ng lusot at sumakay siya sa kotse na may mga maletang sinasabing naglalaman ng mga laruan para sa kanyang mga anak na nasa Nicaragua. Isa pang testigo ay isang bisita sa hotel na nagsabing noong madaling araw ng November 28, nakarinig siya ng mga boses at ingay mula sa kwarto kung saan nagstay si Carla. Sa kanyang bahagi, pinangunahan ng abogado ni Bismarck na si Guido Nunez ang depensa, na nagsabing walang sapat na ebidensya ang prosecution. Sinabi pa niya na walang natagpo ang DNA ni Bismarck sa labi ni Carla.
Ngunit hindi ito posible dahil sa estado ng labi na halos 1 linggo na nasa kagubatan. Isa sa mga pinakamalakas na ebidensya ng prosecution ay ang mga security camera ng hotel na sumalungat sa sinabi ni Bismarck na lumabas si Carla ng hotel ng alas 5 ng umaga na isang malaking kasinungalingan. Nagbigay din ng pahayag ang ama ni Carla na si Carlos Caicedo sa hukuman at tinawag si Bismarck na isang taksil at walang kwentang tao. Sabi niya dapat ay magpakalalaki ito at umamin. Tinawag niya ang mga may-ari ng Villa Aleman na mga sinungaling at inakusahan silang mga tax evader na hindi tumutupad sa kanilang mga obligasyon. Sa kabuuan, walang permiso ang mga may-ari ng hotel na magpatakbo ng kanilang negosyo, kaya't nagparehistro sila sa Airbnb bilang isang pribadong tahanan upang maiwasan ang pagbabayad ng buwis. Pagkatapos ng mga testimonya at argumento na magkabilang panig, noong February 17, 2020, si Bismarck Espinosa ay nahatulang guilty ng pagpaslak, pero siya ay nahatulang not guilty na aggravated na robbery at attempted na pangahalay. Sa kasamaang palad ang panel ng 3 hukom na sina Eduardo Rojas, Simon Guillen at Jose Alberto Vargas ay nagdesisyon na hatulan siya ng 16 years na pagkakabilanggo. Ang pamilya ni Carla ay humiling ng kabayaran na 600 million colones, subalit ang hukom ay nagbigay lamang ng 30 million colones. Nakatumbas ng humigit kumulang 900,000 pesos. Paglabas ng hukuman, nagbigay ng pahayag ang ama ni Carla sa press kung saan inilarawan niya ang hatol bilang higit pa sa isang sampal. Dinagdag niya na ito ay isa na namang araw ng kalungkutan, sakit at pagkabigo at umaasa pa rin siya sa tunay na katarungan. Sinabi ng ama ni Carla kung gaano kaunti ang halaga ng buhay ng isang walang kalaban-laban na babae sa Costa Rica. Ito'y 16 years lamang na pagkakabilanggo at hindi siya makapaniwala. Idiniin ng ama na hindi na itukoy ng prosecution ang motibo ng insidente na ayon sa kanya ay malinaw na isang pagtatangkang pangahalay. Nag-file ang pamilya ni Carla ng kaso laban sa hotel dahil dapat ay sinuri ng mga may-ari ang mga nakaraan ni Bismarck bago siya tinanggap. Idinagdag pa nila na sa Airbnb app, ang mga may-ari ng Villa Aleman ay nagpo-promote sa lugar bilang isang ligtas na espasyo na may 24/7 security kahit wala naman. Sinabi ni Rivera, ang abogado ng pamilya ni Carla, na sila ay mag-aapela sa desisyon dahil naniniwala silang ang kasong ito ay dapat pagpaslang na may aggravation at hindi simple na pagpaslang lamang. Samantalang si Quito Nunez, ang abogado ni Bismarck ay sinabi ring mag-aapela dahil sa tingin niya ay walang konkretong ebidensya laban sa kanyang kliyente. Hanggang ngayon ang kaso ni Carla ay nagresulta sa isang mababang hatol at nakakabigong desisyon. Hindi pa naipaalam ang mga proseso ng apela, pero may isang magandang nangyari pagkatapos ng insidenteng ito. Noong August 2021, nilagdaan ng Pangulo ng Costa Rica na si Carlos Alvarado ang isang batas na nagpapalawak ng parusa para sa pagpaslang ayon sa kasarian. Dati maaari lamang ituring na pagpaslang ayon sa kasarian kung ang biktima ay kasintahan o dating kasintahan. Ngayon maaari ng parusahan ng hanggang 35 years ang mga taong sangkot kahit walang ugnayan sa biktima. Ikaw, ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? May kinalaman nga ba si Bismarck? Ano masasabi mo sa pamilya ni Carla? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!